Okay, so let's talk about this past board problem na lumabas noong May 2015. So this one's about uh, under advanced math, about complex number. Specifically, yung using rectangular trigonometric, polar coordinate systems. And specifically, yung De Moivre's theorem. Yun yung essential talaga sa part na to. Okay, so which of the following is equivalent to square root of negative I? It's square root of the imaginary unit. We all know naman na siguro that the square root of negative 1 is what we call the imaginary number. Now, what if niraise mo pa siya to 1/2 or in-applyan mo pa siya ng square root? So, di na natin magagamitan yan ng yung usual na, of course, yung I itself pa nga lang, yung square root of negative 1. That is an imaginary na. What more kung na-applyan mo pa siya, another square root ka pa. So, square root of negative 1, no? Square root of negative 1, that is equal to square root of I. Okay. Pag ganyan, ay may theorem tayong applicable para dyan. Okay. So, let's first deal with this. What we call, di ba kung sa Cartesian plane, we have what we call the Cartesian plane. So dito, we have this, what we call the Argand diagram or yung complex plane. Wherein, yung x-axis niya, yun yung real part kasi di ba? If we express this, yung I, in terms of a plus bi, that will be 0 plus 1i. Tama? Wherein, yung a natin, ayan yung real part, and yung b, yan yung imaginary part. Okay, so in this case, kung ipa-plot natin yan, so yung plot ni I is 0 si A. Dito yan, di nag-move from the right or to the left. Then, aangat ka lang ng 1. Tama? So, sabihin natin, dito yung 1. Ayan, so andyan yung plot ni I. I lang. So, ayun. Pero, for that, express muna natin to. Kunin natin ang mga relationship makukuha natin dito. Okay? So, from A plus BI, okay, ang square root nun, by Pythagorean theorem, A and yung B, di ba? This one is your A, this one is your B. Yung nandito, di ba? Pwede mo namang ma-transfer yon. So, if nandito yung B mo, ayan, pwede mo siya i-transfer dito. Parallel lang naman yan, same as yung A. Para makabuo ng triangle. So, that is just square root ng, or basically, yung R natin, or yung what we call the modulus or the absolute value. Oh, that is just parang hypotenuse, right? Oops. Ulitin ko. So that is just the hypotenuse. So R squared is equal to A squared plus B squared lang yan. Parang X squared and Y squared lang. And then syempre yung theta, tangent lang din yan. Tangent theta is equal to opposite, yung B, parang Y over X lang din, di ba? Opposite over adjacent. And then, ano pa? What else? So, this one is for rectangular. Okay? So, this one is for pampolar. Pag polar, or ano pala, trigonometric rather. Mag-trigonometric tayo. So, yung mga cosine sign. Di ba? So, this one is R. So, paano mo ma-express si A in terms of trigonometric? So, that is just R cosine theta, di ba? R cosine theta. Si B naman, si R sine kasi opposite siya ni theta. So, si B naman is R sine theta. Kaya, ayan. So, collectively,
collectively, yung A plus BI, yung A plus BI, express natin in terms of ganyan. So, R cosine theta plus yung BI, R sine theta, I. Yun. So, pwede natin ma-factor out si R. This will be cosine theta plus I sine theta. Ano ko na si I sine theta. Then, we have a specific parang trigonometric term dyan. R, yung C, I, S. Yan. Yung cosine I sine theta, we have that what we call cis. Meron yan R cis theta. Or kung paano yan i-pronounce cis nga ta. So, cosine I sine. Then, magiging polar na siya. R angle theta. So, ganun. So, ibig sabihin, yung A plus BI natin is what? So, wala naman na siyang R. Yung R niya na pala mismo is yung B na. Kasi wala naman yung A eh. 'Di ba? Or kung applyan mo, di ka pa sure dun, di gamitan mo ng Pythagorean theorem. 'Di ba? So, R, R, R nga naman. Ayan. So, R is equal to the square root of A squared plus B squared, di ba? Ang A natin, 0 lang naman. Ang B natin, yun yung 1. O, that's 1 lang din. Square root of 1, that is just 1. Ayun yung R natin. So, yung A plus BI, okay, yung, ano ba? I lang muna tayo, yung I. Yung I, or yung 0 plus 1I, will be expressed in polar coordinates as 1 angle. Ano yun? Ayun, with respect to x-axis, 90 degrees siya. Okay, 90 degrees. So that is just the I. Again, I to. Yun yung I. So kapag apply na natin ng raised to 1/2 na lang tayo. Kasi naka-fractional exponent. O, raised to 1/2. Raised to 1/2. Ito rin naka-raised to 1/2. Doon na applicable yung De Moivre's theorem. Ito naman yun. It states that ayan. So, it states that yung kapag you have given a polar coordinate or coordinates nga, ni-raise to exponent, fractional man yan. Applicable to kapag fractional. Kahit integer man yan. Basta ni-raise siya to an exponent. So, parang logarithmic lang yung mangyayari sa kanya. Madi-distribute yung n. Diba? So, R, as is yung pag-distribute niya sa R, magiging exponent siya ni R, then sa theta, tatabi siya. Parang yung sa logarithmic nga, na yung logarithm, parang ganito. Yung logarithm of, base B na lang. Base B of A raised to R. So, diba that is equal to R log to the base B of A. So, ayan. Parang ganun lang siya. Yung palatandaan ko din dyan. And, ayun. Pwede natin gamitin yan. So, this one, dito na yan banda. So, madidistribute si 1 raised to 1/2. Any number na ni-raise mo sa 1, okay, is just 1. Di ba? 1 raised to 0, pares na. Pero kung infinity din naman kasi number yon. That is one of the indeterminate forms, yung 7 deadly sins sa math. So, and then, angle, 1/2 ng 90. So, ayun. 1 raised to 1/2. So, 1 angle, 45. Actually, pwede na to i-caltech eh. Actually, yan. Pwede na yun i-caltech. So, na-apply natin yan. Tayo? So, yung complex mode ito. Ayun. So, complex mode, 1 angle, 45 degrees. Then, voila. Square root of 2 over 2. Square root of 2 over 2.
Nasaan yun? Square root of 2, ay yun lang. Eh di mag-rationalize pa pala tayo. Ba't ganun? Mas pinili yung nakaano. Mas pinili yung nasa denominator yung square root. Pangit. Madalas nga, nira-rationalize natin yung denominator, eh. Ito nga yung sa calcu, di ba? Actually, madali lang naman yan. Alam mo, di ba? Ako yun to, pwede mo na yung mental, eh. Magpapalit lang naman yan sila. Pero sulat ko na lang. Square root of 2 over 2. Then, ano yung isa? Plus square root of 2 over 2i. Okay, so that will be, di ba itong square root of 2, that is 1/2. Parang madidivide mo lang. Parang nagiganto na lang kung gusto mo i-mental. Di ba magiging 2 raised to 1/2 yan? Over 2. O by loss of exponent, 2 raised to 1/2 over 2. Ay. O, by loss of exponent. So, parang naka 1 to, eh. Eh di 1 minus 1/2, eh di bababa lang siya. Di ba? So, magiging, ano lang itaas, numerator 1 na lang yun. Ito 1 minus 1/2. 1/2 or square root of 2. Eh di yun. Then ito kabila, ganun din. 1 over square root of 2, kung ganun yung gusto. Eh, nasa denominator. Pero napapatunayan mo naman yan. 1 over square root of 2 is just square root of 2 over 2. 1 over square root ng 2. Diba? So, 1 over square root of 2 lang pala. Plus ba yun? Plus. O nga naman. Positive I nga pala tayo, no? So, 1 over square root of 2. Wait lang. Plus, di ba? Ayan, 1 over square root of 2 over 2i. Saan yan similar dito? Ito pala. Ayan, 1 over square root of 2. Yan. So, dito siya. Kasi 1i din naman to, di ba? That is the answer. 1 over square root of 2. Kasi this one is negative. Or pwede ka na mag-elimination dito. Mga may negative, x na yan. Kasi positive tayo. O, ito na lang. Ito, kung may 2 dito, equal lang dapat yan sila. Diba? Factor out mo. Actually, dapat may 2 rin pala dito. O, factor out mo yung 2. O, 1 plus I over square root of 2 lang din yan. Pero yan, A is the answer. Pero, may papakita lang din ako. Dadagdag lang din ako. Actually, itong 1 angle 45, pwede mo pang gawing yan. Kung gusto mong alamin yung manual niyan, di ba, balik tayo sa kanina, R angle theta. So, di ba, ang A is R cosine theta, and ang B is R sin theta. So, R angle theta, so 1 cosine 45. Ito naman, 1 sin 45. O, di ba, anong identity meron tayo sa sin 45? Sin 45 and cosine 45 are equal, which is nothing but sin 45 square root of 2 over 2. So, ayun. Square root of 2 over 2, then ganun din yung sin 45 square root of 2 over 2. So, ayun. Parehas na siya. And actually, meron pa ako ituturo. Ito, wait lang. Yung naging lumabas kanina, ito. Kung ever gusto mo kunin, kung sabihin natin, kung mahaba yan, hindi yan naka-fraction, yung mahirap type, mahirap din. Kung gusto mo kunin yung real part lang, pwede mo siyang pindutin dito. Wala to sa kanon, eh. Sinubukan ko to. Real part ng answer. O yan, lalabas. Kado may nakabutang da wa may lahan isa na ko da. Okay, then pag kukunin mo naman yung imaginary, so yan, apps din, imaginary naman ang answer. Actually, hindi pala yung no? Wait, eh. Babalikan mo yung buong fraction, yan. Tapos magano ka, imaginary. Ay, wait. Hindi ko nabalikan siya mismo, eh. Ayan. So, dapat lalabas muna to bago.
Or pwede mo siyang, store mo ba yan? Pakita ko muna to. Imaginary no answer. Ayan. Scared of the over to din. Same with sa real part niya. Actually, applicable to sa surveying eh. Kasi di ba may mga caltech tayo dun na mga na-complex. Ayan. So, what if i-store natin to sa A? Kaya ba? Ayun, store naman pala lahat. So, ayun. Real part ng A, imaginary part ng A. O, kung argument naman, yun yung ano, argument or yung amplitude pala yung tawag niyan. Argument or amplitude. Yung theta. Ayan, argument nung naka-store sa A. Kaya ba yun? 45 din. Di ba? So, yun yung real conjugate. Conjugate naman, yun yung magkakaroon ng negative yung ano, magkakaroon ng negative or magiging negative yung gitna nila. O conjugate nung naka-store sa A, minus naman yun. Ganun lang. Imaginary real, conjugate, argument. Kaya na to, A plus BI conversion lang naman to. And that's it. It's all about this problem. Solve pa tayo ng mga related dyan. Ay, yung mga lumabas din, past board. That's it. Thank you.